the story about yung 10 may ketong. Or if you heard the story, 10 may ketong, pinagaling ni Jesus. Sumigaw yung grupo na may ketong, dahil alam na si Jesus ay nagpapagaling dahil hindi nga makalapit. Dahil may ketong, makakahawa. Kaya sumisigaw sila kay Jesus, Panginoong Hesus, Diyos ni David, humingi ng kagalingan. And then, nag-declare lang si Jesus, gumaling sila. Then, ano nangyari nung gumaling sila? May bumalik na isa. Pero hinanap ni Jesus yung siyam. Ngayon, kung papipiliin ka, ikaw ba yung nag-iisang bumalik or ikaw yung siyam na tumanggap ng kagalingan pero walang urge kilalanin ang nagpagaling? Kailangan makakonect po tayo doon. Bakit? Nag-i-expect ang Lord ng appreciation na may pakita natin kay Lord na na-appreciate natin siya, na-recognize natin siya, that we are grateful na pinagaling tayo ni God. Kapag wala yung urge na yun sa'yo ngayon, matutulad tayo doon sa siyam na gumaling, tumanggap ng kagalingan, bumalik sa dating buhay. Kaya kailangang may urge. Kasi kung wala yung urge, hindi natin mararating yung moment that every believers have something in common. Hindi natin mararating yon. Bakit? Magkakanya-kanya tayo kapag na-resolve na ang problema. Okay, Lord, wala na akong problema financially. I will go my way. Kung ano yung madalas kong ginagawa. Magaling na ako, I will do what I do. Kasi walang urge na kilalanin ang nagpagaling. Lilinisin ng Lord ang iyong kaluluwang ang Diyos lamang ang nakakakita ng maitim na budhi. Si Lord lang ang nakakakita ng mga flaws at blemishes natin. There are wrinkles and spots sa ating kaluluwa ng Diyos lang ang nakakakita. Kaya, the more na lumalapit ka kay God, the more you seek to know Him, the more cleansing you will receive. Lilinis ang iyong isipan, lilinis ang desire ng iyong puso, at ang kaluluwa mo magsisimula ng lumusog.